days I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, di kami. Hello guys, and welcome back again sa ating YouTube channel. Another day, another vlog. Yes. So, naasabi ko na sa inyo na yung tinatalakay natin dito ay about yung pagpapakasal sa Hong Kong. So, yung unang steps, kung nag-gather nyo ng iyong mga papel, so unang steps, punta kayo guys sa website ng ano ba yun? Lang, hawakan ko para alam nyo. So, dahil magbabasa tayo ngayon, ay kailangan natin ng salamin. Ayan. So, appointment for marriage. Okay. So, punta tayo doon sa website nila, Marriage Registry of Hong Kong. Ayan. So, nandito yung aming ano eh. So, makipag-appointment tayo dito doon online. So, appointment online, and then magbigay tayo doon ng ating info. Ano yung info mo? Yung pangalan natin, number, and then pangalan ng tawag dito, ng husband mo. So, mayroon kang ipiprint doon guys, no? Mayroon kang ipiprint doon. Basta guys, make sure na yung mga requirements mo ay nasa unahan nyo na para hindi na kayo magulo. Okay, a marriage at a marriage registry is that religious ceremony. It is a short civil ceremony by which two parties become husband and wife in the presence of deputy registrar, two witness and such friend as may wish to attend this important event in the lives of the bride and groom. So ito guys, pag doon kayo sa Hong Kong magpapakasal, hindi ito sa church. Ito ay sa civil registry o civil register. May place doon na doon kayo ikakasal. So kung decision nyo rin na alam mo yun, sa hotel kayo or ano, meron namang option doon kung yun ang gusto nyo. Pero ang gusto lang naman natin ay mapadali, di ba? So, doon na tayo sa registrar. Ayan. So, pag nakagawa na kayo doon, nakapag-appointment na kayo doon, let's say nakapag-appointment ka na, ipiprint mo doon guys yung intended of marriage na blank. Mayroon doon 7 pages. Ito-download nyo yan, tapos ipiprint nyo. Pero hindi lahat guys ay kailanganin doon ibibigay doon sa registrar. May designated lang doon na papel. So, makikita nyo naman doon yung hindi na kailangan na fill upan. So, fill upan nyo yan and ipapadala nyo yan guys sa Hong Kong registrar. Ayan. So, kayo na guys ang gagawa niyan. And then, after that, kung kumpletuhin nyo yung mga papel nyo, papel nyo na ipapadala. And of course, kasama yung intended of marriage. So, yun yung form na nakalagay doon yung tugma na name nyo sa passport, yung info, yung pangalan ng nanay nyo, yung parents nyo. And then, yun ang dadalhin mo muna bago mo ipapadala. So, ay kailangan i-notarize. Okay. Punta ka muna sa lawyer, tatakan mo ito. So, check lang guys ng maigi na tama yung info na binigay natin. So, isang ano lang dyan note, kung ikaw ay annulled, kasi walang choices doon. Noon nahirapan din kami. So, kailangan ilagay mo pala doon, Spencer. So, iwan ko anong term na yun. Parang hinasal ka, pero parang walang visa. Parang ganun. Parang hindi valid. Pag annulled ka or void yung marriage mo. So, hindi ko lang alam kung mayroong pang case na kung anong ilalagay mo doon. Basta pag annulled ka at na null and void yung kasal mo, ay yun yung nilagay doon. Yun yung words. So, hindi ko lang alam kaya sa mag-research ko ano talaga. Pero yun yung pagkaintindi ko. Yung kinasal ka nga, pero hindi siya valid. So, yun. Yun yung term kasi walang annulled doon na words na ilalagay nyo. So, yun lang. So, kung divorce kayo din, divorce. Yan. And then, yung info doon, kailangan nyo naman, bababasa nyo naman doon. So,
pwede lang kayo mag-comment guys below kung mayroon kayong hindi naintindihan doon kasi nakalagay doon kung anong dapat mo i-fill up. So yun lang yung note ko na kung kayo ay annulled, so yun yung ilalagay nyo. Spencer. Guys, Spencer. S-P-I-N-S-T-E-R. Spencer. Yan. So, i-note ko dito sa taas. So, yun yung ilalagay nyo. So, kung divorce, then divorce. And then, after that, papadala nyo guys with notarize. Notarize. Ano yung gulo ko? Naka-notarize yan guys ng lawyer. So, para may idea kayo kung magkano yun. So, depende sa lawyer. Depende sa place nyo. So, sa amin is 1,000. And some is 1,200. And some also is 800. So, depende. And then, kung mayroon kayong mga spelling na mali, ako ayusin nyo yan guys. Kasi pabalik at pabalikin kayo ng Hong Kong registry. Napakahigpit sila guys. Lalo na kapag hindi malinaw yung ating mga documents. So, maghihingi talaga sila ng local na sa-submit natin. So, para clear na, ayusin na natin yan bago tayo maggawa or magpa-appointment sa Hong Kong registry. Pero yun lang yung aking note, no? Na kung annulment, naka-annulled ka or naka-go through ka ng annulment, so yun yung ilalagay mo. Spencer, kasi walang annulled doon na nakalagay sa form. O pipilian mo lang. So doon yan guys, sa pipill up natin. And then after that, sasend na natin sa Hong Kong registry. And then mag-wait tayo ng ang dali lang nila guys mag-response. So, huwag kayong mag-worry kasi mag-response sila agad na, okay, Mr. So-and-so, I received your documents with this intended of marriage. Mag-reply sila agad and then wait for my response via email. Mag-response sila ulit. So, habang tayo ay nag-aantay dyan, ay babayad tayo ng 310 Hong Kong dollars. Yan, to secure sa date na pipiliin natin. Okay. So, doon pala sa marriage intended guys, lalagay na natin doon yung kung anong date ang gusto natin na date. Ang gulo ko, intindihan nyo ba? Doon sa marriage, intended of marriage, andun na yung info natin, yung anong araw ka gusto ikakasal, kayo na magpili, and then magre-response na lang yung Hong Kong authority kung available yung date na yun. So, mag-i-email sila sa inyo. So, sa payment, sa actual na kasal ay different pa yung sa 310 sa bayad natin. Yung 310 Hong Kong dollars is to secure the appointment lang yun, parang appointment lang na tumanggap sila ng ating documents, yun yung parang payment. Pero sa actual na kasal, magbabayad tayo dyan ng 700 something and 1,000 something Hong Kong dollars if pipiliin natin yung date na Sunday or Saturday. So, mas mahal yung Sunday at Saturday. So, sa amin, pinili namin yung weekdays. Weekdays? O yung, yes, weekdays ba tawag doon? Pinili namin yung ibang araw, hindi Saturday and Sunday. Ano ba yun? Okay, so, yun. Yun lang guys, yung ating magagastos. 310 and 700 something Hong Kong dollars. And then, plus yung magpapa-apostle na tayo pagkatapos na ng kasal. So next video tatalakayin natin pag natapos na ba yung ganyang mga papel na napadala natin to sa response na sila, okay, confirm na yung kasal. So ano ba yung gagawin nyo sa oras na ng kasal? Ay natin sa may next natin na video. Hinihingal talaga ako.